kalusugan ng ating mga ngipin, dapat alam din natin ang maaaring maging sanhi ng pagkasira nito. Alam niyo bang hindi lang pala candy ang maaaring maging sanhi ng pagkasira ng ngipin? Gusto niyo bang malaman ang ilang sanhi pa nito? Yan ang ating aalamin ngayon, kasama pa rin sila Doc B at Doc Jod. Ano po ang posibleng makasira ng ating mga ngipin? Alam mo, Bensi, ang posibleng makasira sa ating ngipin ay yung madalas nating pagkain ng matatamis, tulad ng candy, ng chocolates, o yung mga sticky foods. Maaari ding makasira yung mga chips, or kaya yung soda na gustong-gusto ng mga bata. Maaari ding makasira sa ating ngipin yung hindi natin pagtututbrush regularly. Ano po ang mga pagkain na maaaring makapagparupok ng ating mga ngipin? Pagdating sa pagkain na maaaring makapagparupok sa ating ngipin, yung sinabi ko nga kanina is yung mga sugar foods. O kaya yung more on acidic. Pwedeng yung mga candies din na gustong-gusto ng mga batang kainin. O kaya mga chocolates, lollipop. Isa yon sa pinaka-paboritong kainin ng mga bata. Pero hindi natin alam, dumidikit ito. Kaya tuwing tayo nagtututbrush, hindi agad natatanggal. Na yun ang nagpaparupok sa atin. At madalas, kaya nasisira o rumurupok yung ating ngipin, minsan natutulog tayo nang hindi nagtututbrush. Yun ang importante sa lahat. Ang dami palang maaaring maging sanhi ng pagkasira ng ngipin, lalo na yung pagkain ng mga candy at hindi pagtututbrush ng maayos. At kung magagawa din natin, iwasang kumain ng candy at iba pang matatamis na pagkain at ugaliing magtutbrush ng maayos. Dahil kung hindi natin iingatan ang ating mga ngipin at hinayaan natin itong masira, maaari itong makasama sa atin. Kung papaano? Yan ang ating aalamin bukas kung loloobin ng Diyos. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Bibo!